Naisip or natanong na ba ninyo kung gaano karaming craylings or gaano karaming juvenile, adults or breeder size na crayfish ang pwedeng ilagay sa ating mga home DIY aquarium or trapal pond? Dito sa Urbang Crayfish Farmer video number 8, susubukan kong ibahagi ang aking mga research tungkol sa crayfish stocking density in an urban home farming settings. Ang ibig sabihin ng stocking density ay kung gaano karami in numbers na craylings, juveniles, adults or breeder size na crayfish ang pwedeng ilalagay sa ating mga DIY aquarium or trapal pond in an urban home settings. Para malaman po natin ang stocking density or gaano karaming crayfish sa particular na aquarium or pond, ito ay depende sa floor area, sa paglalagyan or sa habitat. Tandaan po natin na ang mga crayfish ay gumagapang lang. Ang ating mga crayfish ay gumagapang lang sa ilalim ng tubig. Kaya ang pangunahing konsiderasyon ay ang floor area ng aquarium or trapal pond at hindi ang volume ng paglalagyan na tirahan. Pero ngayon pa lang po, sa umpisa ng video nito ay disclaimer lang po. Ang mga stocking numbers na aking mga suggestions ay base po sa aking pag-analisa kung ano po ang aking natutunan sa aking pagre-research. Itong mga stocking numbers na ito ay aking pa lamang i-implement at parte ng aking business plan. Inuulit ko po, ang stocking numbers ay aking conclusions kung ano ang aking mga na-research. Siguro meron naman sariling data yung iba, lalo na doon sa mga growers na batikan sa pag-aalaga ng crayfish. Magpapasalamat po ako kung willing din silang ibahagi ang kanilang mga experiences. Okay, start tayo sa aking underbed storage box. Ang box ay may sukat na 81 liters or mga nasa 21 gallons. Meron pong dahilan kung bakit underbed storage box ang aking napili. Napag-aralan ko po na ang crayfish aquarium, ang tubig ay dapat nasa 2 inches hanggang 7 inches lang ang taas or lalim. O kaya dapat ay lampas lang ng konti doon sa 2 inches diameter na PVC pipe hides. So nakapag-decide ako na ang underbed storage box ang pinaka-best na gagamitin sa crayfish storage box aquarium. Karamihan kasi sa mga underbed storage box ay nasa 12 inches lang ang taas. Ngayon kung ang water level ay nasa 6 inches, tamang-tama lang po na mayroon pang space sa ibabaw. Kung ang pag-usapan ay floor area lang naman, ang underbed storage box ay mayroon maluwag na floor area. Bakit naman importante ang floor area pagdating sa crayfish aquarium? Base kasi sa aking research, ang floor area ng aquarium or pond ang magdedetermine kung gaano karaming crayfish ang mailalagay sa aquarium or sa pond. Ang mga figures ideally ay dapat mga 1 to 2 adult crayfish ang may lalagay sa bawat 1 square foot area ng isang aquarium. Ang volume ng storage box ay hindi ginagamit sa konsiderasyon sa stocking density. Hindi kagaya sa isda na ang volume ng aquarium ang kinokonsidera. Ngayon balik tayo sa aking underbed storage box aquarium. Ang sukat ng box ay 80 cm by 40 cm by 28 cm. Pag kinumbert ang width at ang length area sa feet, meron itong floor area na sobra pa sa 2 square feet. Kaya ang isang set ng trio breeder ay pwedeng ilagay sa aking underbed storage box aquarium. Ulitin ko lang po, sa crayfish aquarium, ang floor area ng aquarium ang main consideration. Sa ideal stocking density sa mga crayfish breeder at sa aquarium setup ay hanggang 1 to 2 crayfish per square foot.
Ngayon, kung lalagyan natin ng 1 set na trio breeder or 3 crayfish ang ating aquarium na may 2 square feet na floor area, ang mga hides, ang rule of thumb dapat ay 2 times kung ilan ang crayfish. Kaya 6 na hides dapat, 6 na 2 inch dia by 6 inch ang haba na PVC pipes. Napunta naman tayo sa trapal pan. Sa aking calculation at approximations, ang basehan natin ay ang aking kagagawa lang na 2-level crayfish trapal pan. Umpisahan natin sa sukat ng mga trapal pan. Ang aktual na sukat ay length ay 2.5 meter, width ay 1 meter, at ang height ay 0.3 meters or 8 feet by 4 feet by 1 feet. Ginawa ko itong 2 levels na trapal pan in preparation sana sa 200 grayling. Sa plano ay lalagyan ko ng 100 graylings bawat trapal pans. Ang 200 graylings concept ay galing sa isang grower ng popular na crayfish line. Para maka-avail sa kanila ay may minimum na 200 graylings ang kondisyon sa pagbili. Pero hindi ito nag-materialize. Sa halip, bumili na lang ako ng trio set sa ibang breeders or growers na merong kaparehas kundi manggaling sa parehong crayfish line. Okay, balik tayo sa crayfish stocking topic ng video nito. Sa aking mga research, gaya ng binanggit ko sa umpisa, unit foot or feet, 1 square foot ang ideal na number ng breeder size na crayfish ay dapat nasa 1 hanggang 2 crayfish per square foot nga. Ito po ang inyong gagamitin pag nagbabalak po kayong mag-alaga ng trio breeder home aquarium setup. Ngayon, sa mga mas malalaking pan naman, kasama na ito ang ating mga trapal pans. As an example, ang ideal crayfish stocking ay nasa 5 hanggang 15 crayfish bawat square meter ayon sa aking mga research. Sa ideal crayfish stocking na density na 5 hanggang 15 crayfish bawat square meter, hindi po natin ma-maximize ang gamit ng ating mga trapal pan. Kaya sinundan ko na lang yung crayfish stocking density per square foot na 1 hanggang 2 crayfish per square foot. Ngayon, ang 1 square meter ay equal ito ng mga 11 square feet. Para malaman natin kung ilan crayfish sa 1 square meter, multiply lang natin by 2 crayfish per square foot. So, ang sagot ay 22 crayfish per square meter. Ang ating trapal pan naman ay 2.5 square meters. Pag minultiply mo naman ngayon ng 2.5 square meters, ang sagot ay 55. Kaya pwede tayong maglagay ng 55 breeder size na crayfish. Ito po yung ideal recommended stocking density. Siyempre po, base ito sa aking mga nabasa at sa aking pagre-research at hindi ko pa po nasubukan. Pero sa ngayon, ito ang ating magiging basehan kung itutuloy po ang aking project. Para po mas maintindihan, pakitingnan na lang po sa itaas sa screen ang mga tables. Okay, umpisa muna tayo sa paglagay ng mga graylings sa ating trapal pan. Tapos i-forecast natin hanggang ang mga crayfish ay lalaki hanggang maging adults na pagkatapos ito ng 4 na buwan at lalaki ng mga 3 to 4 inches na. Ang unang tanong ay ilan dapat na graylings ang ilalagay sa aking trapal pan na may sukat na floor area na 2.5 square meters. Ang aking assumptions base sa ideal stocking density number, sa umpisa ay lalagyan ko ng 100 graylings bawat trapal pan. Pagkwenta sa stocking density ng 100 graylings, divide ito sa trapal pan area na 2.5 meters. Ang sagot ay is equal to 40 per square meter ang kalalabasan na stocking density. Ngayon, consider na natin ang mortality rate. By the time na ang mga graylings ay lumaki sa 3 to 4 inches after 4 months. At by the time, pwede nang mag-harvest din. Sa original na 100 graylings na ating inilagay, 70 dito ay aabot sa adult or breeder age. Breeder age or size
pagkatapos ng 4 months. Kaya ang population density bago ma-harvest ay 70 divided by 2.5 is equal to 28 crayfish per square meter. 28 square meter kumpara sa ating ideal na 22 crayfish per square meter, sobra ng mga 25% or 6 na crayfish sa ideal stocking density. Kaya nangyari, nasa high side tayo ng stocking density. Pero mukhang okay pa naman. So ano dapat ang gagawin sa mataas na density? Parati nating nababasa at nakikita sa video, mas maraming hides dapat. Okay, alam na po natin na ang mga crayfish graylings ay mabilis lumaki. Sa pag-abot nila ng 4 months, lumaki na sila ng mga 3 to 4 inches or mga 1/2 hanggang 1 inch na dagdag sa paglaki nila. Ngayon, kung meron tayong resources or kakayahan na magkaroon ng concrete pan o kaya mud pan, para sana sa grow up pan. At dito sila ililipat or ilalagay pag umabot na sila ng mga 1 inch na laki or umabot na sila ng 1 buwan. Paglipat sa concrete grow up pan ay sabay na rin ihiwalay ang mga shooters or mga graylings na mas mabilis na lumaki. Ang mga shooters ay inihiwalay at magiging brooder stock sa ating farm. Pero dahil nasa urban settings at wala tayong concrete pan, ang ating mga trapal pan ang magsisilbi na ring grow up pan. Ang gagawin na lang natin ay ihiwalay or ilipat na lang ang mga mas malalaki or mas mabilis lumaki sa ibang pan or aquarium. Hindi ko pa nagagawa ito pero ang aking teorya ay obra naman siguro. At syempre, wala pa akong statistics kung ilan porsyento ang mga graylings na magiging shooters. Magiging part na lang ito ng aking pag-aaral. Balik muna tayo sa ating topic tungkol sa hides. Kung gaano karami at kung anong type ng hides. Sa ating mga napag-aralan, ang dami ng hides ay ideally ay dapat 2 times ng dami ng mga crayfish sa pan. Siyempre hindi natin practically magagawa itong rule of thumb na ito sa mga maliliit pang grayling. Impractical ito dahil na rin sa dami, sa liit at sa bilis ng paglaki ng mga grayling. So ang aking gagawin ay sa umpisa pa lang ilalagay ko na ang kailangan dami ng 2 inch dia na PVC pipes hide. Ang bilang ng hides ay base na sa mortality rate na 35% gaya ng ating example. If sa umpisa ay meron tayong 100 grayling sa mortality rate na 35%, pagkatapos ng 3 to 4 months, ang matitira sa 100 ay 70 crayfish na lang. Kaya pag in-apply natin yung 1:2 ratio or 1 crayfish to hide, dapat meron din tayong 140 pieces na PVC hides or mga 140 na 2 inch dia PVC hide. Ito na ang pinaka-practical at pinakamaraming pwedeng ilagay sa ating mga trapal pan na 8 feet by 3 feet at 1 feet ang sukat. Alam natin na ang mga crayfish ay pag may pagkakataon ay magkakainan sila, lalo na ang mga graylings na mas madalas mag-morph. Para ma-minimize ang mortality rate sa less than or equal sa 35%, kailangan maiwasan ang crayfish cannibalism. Pero ang mga inilagay natin na mga hides ay para talaga sa mga malalaki na crayfish. Pero pwede pa rin naman maging hides ng mga grayling. Ang mga graylings ay pwede pa rin naman magtago sa ilalim at sa mga singit-singit ng 2 inch PVC hide. Para sa dagdag na hides, maglalagay din ng mas maraming hornwort aquatic plant. Magsisilbi rin itong taguan at pagkain ng mga grayling. Kino-consider ko rin maglagay ng artificial PVC Carabao grass floor mat para sa dagdag na hides para sa mga grayling. Mas practical ito kaysa maglagay ng maraming maliliit na PVC pipe. Ang mga artificial PVC or plastic Carabao grass floor or plastic Carabao glass floor mat hides ay tatanggalin na lang pag lumaki na ang mga grayling. Okay, masyado na mahaba ang ating video to. To summarize, please refer na lang sa mga tables sa itaas ng screen. Table ito ng crayfish stocking density sa storage box aquarium at trapal pan in urban crayfish farming or caring sa home settings. Salamat!